Hindi man lang sumagi sa isip ng lalaki na matapos niyang magpakahirap para makapasa sa pagsusulit ng tore ng mga salamangkero. Dahil sa napakagaling niyang ipinakita, maraming paksayo ng agad na nag-alok na sumali siya sa kanila. Akala niya ay tuloy-tuloy na ang pag-angat niya papunta sa itaas. Pero sa pinakamahalagang sandali, may biglang kumwestiyon sa kanya, na ang mahika niya raw ay hindi matatawag na totoong mahika. At ang tanging dahilan kaya siya pinayagang makapasok sa tore, ay dahil lang sa pabuya ng iligtas niya noon ang isang buong lungsod. Pero ang makasali sa isang paksayon, imposible iyon. Sa madaling salita, nanghihiram lang siya ng mahika ng iba. At sa huli, hindi pa rin ito galing sa sarili niyang lakas. Isa lang siyang barbaro na walang alam sa mahika. Kung papapasukin siya, isa itong malaking kahihiyan para sa tore. Kaya naman, sadyang naghanda sila ng isang napakasimpleng pagsubok para sa kanya. Kapag nakapasa siya rito, mapapatunayan niyang karapat-dapat siya. Bakit nga ba sinasabing napakasimple ng pagsubok na ito? Dahil ang halimaw na nasa harapan niya ay espesyal na ginawa, kahit ang pinakamahinang mahika pa ang gamitin. Basta't matamaan ito, agad itong madudurog at maglalaho. Pero sa kabilang banda, kapag hindi mahika ang ginamit, kahit gaano pa kalakas ang pisikal na atake, hindi ito mapapatay. Isang mabilis na taga ng espada ang pinakawalan ng lalaki. Pero ang sugat na iniwan niya sa halimaw ay mabilis na naghilom at bumalik sa dati makalipas ang 1 segundo. At ito nga ang nabanggit kanina. Ang halimaw sa harap niya ay hindi tinatablan ng anumang pisikal na atake. Kaya kahit gaano pa siya kagaling gumamit ng espada, wala pa rin siyang magagawa laban dito. Matapos saksihan ang nakakatawang eksenang ito, tuluyan nang nagbago ang isip ng Flamestaff na alukin siya. Sa bagay, ang tore ang mismong tuktok ng mundo ng mahika. Walang dahilan para hayaang umakyat ang isang taong walang alam sa mahika. Pero walang pakialam ang lalaki sa mga pangungutyang ito. Sa halip, nag-focus lang siya sa pagharap sa halimaw na nasa harapan niya. Para sa kanya, kung isa itong sandatang gawa sa mahika, siguradong mayroon itong core. Basta't mabasak niya ito, paniguradong mapapatay niya ang halimaw. Nang matukoy na niya kung nasaan ang core, agad siyang kumilos para umatake. Masyadong mababaw ang iniisip niya. Kung ang katawan nga nito ay kayang gawing parang slime, bakit hindi niya naisip na kaya ring gawing slime ang mismong core nito? Huwag mong mamaliitin ang rurok ng mahika. Dito sa tore. Teka, marunong itong maglabas ng kuryente. Ang hindi niya alam, ang halimaw na ito ay ginamit noon para sutulan ang lahi ng mga dwarf. Kaya naman sa napakalinaw na kahinaang ito, imposibleng hindi ito napaghandaan ng gumawa nito. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, siguradong hindi siya makakapasa sa pagsubok. Yung taong iniligtas niya noon, gusto sanang gumamit ng mahika para tulungan siya. Pero pinigilan agad ito ng pinuno ng upper house. Dahil hindi na lang ito simpleng pagsusulit para sa kanila, kundi isang paglilitis na para parusahan ang mga erehe. Nang makita nilang hindi ito matalo-talo ng bida, tinapos na ng pinuno ang pagsusulit. Dahil pag-aaksaya lang daw ng oras kung itutuloy pa ito, tinanggalan na siya ng karapatang magpatuloy. Pero siguro dahil naawa rin sila, sinabihan siyang pwede siyang bigyan ng pinakamababang posisyon sa upper house. Tutal, ang kapangyarihan ng mahiwagan niyang espada na nakatalo kay Diven. Sigurado raw na malaking pakinabang sa mundo ng mahika kung mapag-aaralan nila ito. Pero ang totoo niyan, gagawin lang siyang lab rat sa mga eksperimento. Tuwang-tuwa namang sumang-ayon dito si Flamestaff. Pero hindi na ito kinaya pang pakinggan ni Icestaff. Sisibog na sana ang galit niya. Pero pinatahimik siya ni Lightning Staff. Tutal, magkakaroon din naman daw agad ng panibagong pagsusulit. Base kasi sa tradisyon, tuwing kalahating taon ay ginaganap ang ganitong klaseng pagdiriwang. Pero dahil sa matinding digmaan noon, maraming tauhan ang nawala sa iba't ibang grupo. Kaya bilang exemption ngayong taon para makahanap ng mga bagong miyembro, gaganapin ang pangalawang seremonya pagkalipas ng 1 linggo. At ito rin ang kanilang pangalawang pagkakataon. Nang marinig na may pag-asa pa ang bida, tuluyan ng kumalma si Icestaff. Kasunod nito ay nagkanikanya na sila. Ang mga matataas na opisyal na ito ay pabalik na sa itaas ng tore. Kasama nilang umalis ang mga nakapasang miyembro ng mga grupo. Pero bakas sa mukha nila ang halo-halong emosyon. Dahil ang taong inaasahan nilang makakapasa ay bumagsak.
lalo na si Ice Staff, na labis ang lungkot at panghihinayang. Pero wala siyang magawa, nang makaalis na ang mga tao sa itaas. Biglang nanghina at bumagsak ang katawan ng bida. Pero hindi galit ang naramdaman niya sa mga oras na ito. Sa halip, natatawa na lang siya. Parang pakiramdam niya, lagi siyang pinaglalaroan ng tadhana. Pero dahil din dito, mas lalo siyang hindi magpapatalo sa mga pagsubok na ito. Kundi, mas magpupursigi siyang umangat. Pagkatapos nito, medyo nagtaka ang kanang kamay ng Thunder One. Akala niya kasi, gusto ng pinuno ang mga tipo ng bida natin. Pero mukhang wala itong balak na kunin siya ngayon. Tingin sa kaalaman niya, kalahati lang ang tama sa hinala niya. Sa totoo lang, napakasimple ng sagot. Siyempre, mas nakakatuwa yung mga taong gumagapang paakyat mula sa ibaba. At mas malalakas din sila. Pagbalik niya, todo kalkal ng impormasyon ang bida natin. Tutal ilang taon na rin kasi siyang hindi matuto-tuto ng mahika. Alam niya na ang tanging pag-asa niya lang manalo, ay ang mahiwagang espada na humihigop ng mahika. Pero ang problema, paano ba ito gagamitin? Habang namumroblema siya, ang lalaking asul ang buhok na palaging inis sa kanya, ay biglang nag-alok na tulungan siyang mag-special training. At may paraan daw para makontrol niya ang mahiwagang espada. Sinasabi man ni Blue Hair na tulad lang din siya ng iba. Pero sa totoo lang, matagal na pala niya itong itinuturing na kaibigan. Pero lingid sa kaalaman ng bida, mayroon pala itong sariling motibo. Iyon ay ang magkunwaring nakikipagbati sa kanya. Pero ang totoo, para lang talaga ito sa sarili niyang kinabukasan. Hindi rin naman kasi siya tanga. Alam niyang kababata ng bida ang Ice One. At kaya hindi siya kinukuha nito sa faction. Ay dahil may alitan sila ng bida natin. Kaya naman kapag nagkunwari siya, siguradong makakasali na siya sa Ice faction. At aminin man natin o hindi, sapul ang hula niya. Kawawa naman ang bida natin na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. At tuwang-tuwa pa na may dumamay sa kanya sa oras ng kagipitan. Pero kahit pakitang tao lang daw ito ni Blue Hair, totoo rin namang tinutulungan niya talaga ito. Unang-una, nilagyan niya ng mahika ang espada ng bida. At pagkatapos ay gumamit siya ng mahika para gumawa ng mga ibong yelo. Para maging kalaban ng bida. Pero hindi para talunin ang mga ito, kundi para matutunang kontrolin ang puwersa ng mahiwagang espada. Hindi niya pwedeng sirain ang mga ibon. Dahil napansin din pala niya noong una pa man, na sandali lang nagagamit ng bida ang kapangyarihan ng mahiwagang espada. Kaya kung magagawa niyang panatilihin ito ng tuloy-tuloy, para hindi agad mawala ang mahika sa kanyang espada, kahit pa isa sa 1,000 na lang ang matira sa oras ng labanan. Sapat na yun para mapuksa ang halimaw sa pagsusulit. Kaya mula ngayon, sa pang-araw-araw man na gawain o kahit pa habang natutulog, kailangang patuloy na panatilihin ng ating bida ang kanyang mahika. Gagamitin naman niya ang ipinatawag na ibong yelo, bilang espesyal na pagsasanay sa pagkontrol nito, kung saan gagamit lang siya ng pinakakaunting mahika sa pakikipaglaban. Sa bagay, may punto nga naman talaga ang mga sinabi niya. Kaya pala pasok siya sa top 3 nanograms buong batch. Maraming salamat talaga sa'yo, Julius. Sa sobrang galing mo, di ko talaga alam kung bakit walang kahit isang grupong kumukuha sa'yo. Di mo talaga alam, kay kasalanan mo ang lahat ng to buwisit. Pero lingid sa kanilang kaalaman, habang nagsasanay silang dalawa,